Alien activity sa buwan, mga structures, giganting tower, mushroom-like domes, kakaibang tunog na narinig mismo ng mga astronauts, alien UFO encounter ng unang tao sa buwan na sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Lahat ng yan at ang iba pa, sinubukang i-cover up ng US military at NASA. Ngunit nang dahil sa ilang matatapang na whistleblowers, hindi na may tatago ang sikreto at misteryo ng alien UFO activity sa buwan. Panahon ng Cold War, tumitindi ang space race sa pagitan ng dalawang superpower, ang United States at Soviet Union. At mas lalo pang tumindi ang kompetisyon nang dahil sa hamon ng US President na si John F. Kennedy noong 1961. That this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ang unang bansang makakalapag sa buwan ay nagpapakita na mas advance ang kanilang teknolohiya at mas malakas ang military. At malaking karangalan ang makapaglagay ng kanilang bandila sa buwan. Bukod dyan, mapag-aaralan nilang buwan, makakakuha ng ilang rock samples. Ngunit bago pa man makalapag ang US sa moon, may mga lunar probes na ang US at Soviet Union sa buwan na siyang nakakuha ng litrato ng dark side of the moon. At sa mga litratong ito, makikita na may nauna na palang nakalapag sa buwan, hindi US at Soviets, hindi galing sa ating planeta. Kilalang unang taong nakalapag sa moon si Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Nakalapag sa buwan noong 1969, malaking balita. Buong mundo nakatutok sa telebisyon, pinanonood ang historical na pangyayaring ito. Ngunit hindi lamang silang dalawa ang nasa Apollo 11 mission, kasama sa misyon si Michael Collins. Ngunit kadalasan ng atensyon ay nasa dalawang tumapak sa buwan na si Armstrong at Aldrin. Dahil dyan si Michael Collins ay naging kilala bilang the Forgotten Astronaut. Siya ang naiwan sa Command Module Columbia habang nag-e-explore si Armstrong at Aldrin sa surface ng moon. Patungong dark side of the moon naman si Collins. Ang dark side of the moon o kilala ding far side of the moon hindi talaga madilim. Ito lang ang itinawag dito dahil hindi natin nakikita ang side na ito mula sa Earth sa dahilang tidal lock ang moon sa Earth. Sa loob ng 21 hours, mag-isang inikot ni Collins ang lunar orbit. Sa dark side of the moon, walang line of sight mula sa Earth, kaya't hindi ito inaabot ang radio signals. Kaya't sa loob ng 47 minutes kada lunar revolution, walang contact si Collins, walang komunikasyon. Tuwing nasa far side of the moon si Collins, doon siya nakakarinig ng isang eerie sound sa kanyang headset. At hindi lamang siya ang nakaranas ng ganito. May 1969 nang nilaunch ang Apollo 10 mission, isang manned mission na siyang iikot sa lunar orbit. Kagaya ni Collins, nakatanggap din sila ng kakaibang signals nang sila ay nasa dark side of the moon. That is the even sound outer space, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? Tila galing sa Earth ang transmission, pero imposible. Nasa far side of the moon sila. Kung ano man ito, sa far side of the moon ito nang gagaling. Pagkatapos ng mission ng mga recordings itinago ng NASA, katakataka namang may ilang files at recording ng lunar missions ang nawawala. Ang original na high quality recording sa moon landings nawawala. Ayon sa NASA, nawala ang mga ito o nagamit ang mga tapes sa ibang recordings kaya't napatungan na ang mga ito. Importanteng recordings ng space exploration nawala o sadyang winala o itinatago lamang. Cover up nga ba ang mga ito? Habang nakakarinig ng mga misteryosong radio signals si Collins sa far side of the moon, nakaranas din ng kakaibang bagay si Armstrong at Aldrin sa surface ng moon. Ngunit hindi nila ito basta naririnig lamang, bagkus ay nakita nila ito. 21 hours 36 minutes, ganyang katagal ang inilagi ni Armstrong at Aldrin sa lunar surface. Sa mga oras na yan, may komunikasyon sila sa mission control. Ngunit sa loob ng 2 minuto, nawala ng komunikasyon. Sinasabing hindi talaga nawala ng komunikasyon, lumipat lamang sila sa ibang frequency para hindi marinig ng publiko ang sasabihin ni Armstrong. Bagamat walang audio recording, nag-leak sa internet ang transcript ng pag-uusap ni Armstrong at mission control. They're here under the surface.
hell is happening? What's there? We saw some visitors. They were here for a while observing the instruments. Repeat your last information. I say that there were other spaceships. They're lined up in the other side of the crater. Buong mundo nanonood ng live broadcast ng moon landing. Nakita ng lahat ang paglagay ng US flag, ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may iba pang iniwan ng mga astronaut sa lunar surface. Nag-iwan din sila ng isang maliit na puting pouch. Sa loob nito, may isang gintong olive branch na simbolo ng kapayapaan at isang disc na gawa sa silicone. Nasa $50 coin ang sukat nito. Nakaukit sa disc ang ilang kataga na makikita lamang gamit ang microscope. Ang disc may mensahe ng kapayapaan at goodwill mula sa NASA at 73 world leaders. Bakit kaya sila nag-iwan ng mensahe ng kapayapaan sa isang lugar na wala namang kung sino man? Dahil ba nasabihan na sila na hindi sila nag-iisa kung lalapag sila sa buwan? June 1965 nilaunch ang Gemini 4, dalawang astronaut na sina James McDivitt at Ed White ang crew ng mission. 66 times sinikot ang Gemini 4 ang Earth sa loob lamang ng 4 na araw. Dito din naganap ang unang spacewalk. Sa misyong ito nakakita ang pilotong si James McDivitt ng isang UFO. That's a firm. You still looking at that thing up there? Number, I've lost it. It had big arms sticking out of it, it looked like. I only had it for just a minute. I got a couple of pictures with a movie camera and one with the Hasselblad, but I was in free drift, and before I could get the control back, I drifted and lost it. Good show. Gumawa ng code ang NASA, salitang pwedeng gamitin sa tuwing makakakita ng UFO ang mga astronauts. Nariyan ang Boogie, Santa Claus at Fire. Ang code na to nabanggit sa Apollo 8 lunar orbit mission. Houston, Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. Dahil sa mga pangyayaring yan, nagdududa ang publiko. May itinatago ba ang NASA? Kung meron man, anong itinatago nila? Buti na lamang at may ilang whistleblowers ang nagsiwalat sa kung ano ang itinatago ng NASA. Carl Wolf, dating US Air Force Sergeant, mid-1960s nang magkaroon siya ng top secret clearance habang nagtatrabaho sa Tactical Air Command sa Langley Air Force Base sa Virginia. Eksperto sa mga machines na nagproproseso ng mga surveillance footage sa Vietnam. Isang araw ay pinatawag siya ng kanyang superior at sinabing mag-report siya sa NASA. Ito'y para tumulong sa equipments na ginagamit sa pagproseso ng mga litrato mula sa unang lunar orbit mission. Ayon kay Wolf, ang NASA facility na pinuntahan niya ay malaking hangar-type building kung saan nakakita siya ng ilang foreign citizen na may kasamang mga interpreter. At sa isang dark room, itong sinabi ng isang airman second class sa kanya. By the way, we've discovered a base on the backside of the moon. Tapos ito'y pinakita sa kanya mga litrato at doon nakita niya mga base na may geometric shapes, malalaking towers, spherical buildings, tila mga structures na mukhang radar dish. Gabi-gabi sa kanyang pag-uwi, inaantay niyang lumabas ito sa balita, ngunit walang alien bases ang nabanggit sa balita. Sa puntong yan, naisip niyang may cover-up ang nangyari at pakiramdam niya ay naging parte siya nito. Dahil dyan nagsimula siya magsalita. Sa isang press conference noong 2001, sinabi niyang handa siya mag-testify under oath sa harap ng Kongreso. A few moments later, someone did come into the room. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. Ang pag-testify, hindi nangyari. Sa Lansing, New York, nabangga siya ng isang tractor trailer dahilan ng kanyang pagkamatay. Dr. Ken Johnston, isang consultant pilot para sa Apollo Moon Program. Isa siya sa mga nag-train kay Armstrong, Aldrin at Collins sa Apollo 11 mission. Naging NASA aerospace engineer mula 1969 hanggang 1972. Isa siya sa mga nagkakatalog ng mga litratong kinuna ng mga Apollo astronauts.
Sa unang 3 mission, in charge si Johnston sa mga litrato at doon niya nakita ang mga hindi may paliwanag na imaheng nakuha sa buwan. Alien cities, dome buildings, dome towers. Sinabihan siya ng kanyang supervisor na sirain ang mga ito at ginawa naman niya, ngunit nag-iwan siya ng ilang litrato. 1995 nang isiniwalat niya mga ito dahil dyan ay tinanggal siya sa NASA. Donna Hare, dating NASA employee, may top secret clearance. Ayon sa kanya, sadyang binubura o binoblur ang ilang parte ng litratong nakunan sa buwan bago ito ilabas sa publiko. Mga litrato nagpapakita ng ilang alien anomalies, sinisikreto para daw sa ating kaligtasan. Robert Dean, dating Command Sergeant Major ng US Army, ayon sa kanya, nakakita siya ng isang top secret government report, ang The Assessment. Sa report makikita ang isang 1961 UFO incident. May namatay na aliens daw dito. Ayon kay Dean, nasa 40 rolls ng Apollo mission films ang sinira. Sa isang litrato daw ay may cigar-shaped object daw ang nakita ni Neil Armstrong. May litrato din ng isang disk na nakita ng mga astronaut habang nag-o-orbit sa moon. Litrato ng Landsberg crater kung saan makikitaan ito ng malalaking buildings. Mga litrato ng UFO na makikita sa labas ng bintana ng Apollo crafts. Lahat ng ebidensya na wala o sinira. Mga dokumento at litrato ng misteryo ng Far Side of the Moon, tila sinisikreto. May mga whistleblowers man, karamihan sa kanila ay namatay bago pa man makapag-testify. Maraming duda sa NASA at paano nga naman sila pagkakatiwalaan kung totoo namang binabago at ini-edit nila ang ilang space exploration images. Noong 1994, 2 milyong litrato ng lunar surface ang nakunan ng Clementine Lunar Orbiter. At nang inilabas ito sa publiko, napansin na may ilang parte ng ilang litrato naka-blur. Gaya na lamang ng litrato ng Zan Crater, kitang may tinatago dito. May ilang nag-attempt na linisin ng litrato at may kitang may object nga doon. Naging kilala ito bilang Zan Object. Alien city ba ito? O spacecraft? Ito pa ang isang litrato ng Sun Crater, sinensor din, tila ibang object naman ito. Ang nadiskubring higanting footprints, ano kaya ito? Nakakita rin ng obelisk at pyramid sa surface ng buwan. Lahat ng yan galing sa mga litrato ng NASA. Pero ang China meron din. 2021 nang malitratuhan ng kanilang moon rover ang tinatawag nilang Mystery Hut. Sa lahat ng ito, ang explanation ng NASA ay pareidolia. Pilit hinahanapan ng pattern ng utak ang isang random na imahe, gaya ng ulap na korteng hayop o gaya ng sa mga litratong ito. Hindi natin malalaman kung ano talaga ang mga structures na ito hanggat hindi natin ito pinupuntahan. Ang problema, hindi na tayo bumalik sa buwan. Ang Apollo 17 noong 1972 ang huling manned mission sa buwan. Ilang Apollo missions pa ang nakaplano pero na-cancel na ang lahat ng mga ito. Ang Soviet Union, hindi na priority ang pagpunta sa moon. 1974, officially kinancel nila ang kanilang lunar program. Dalawang nagpapaligsa ang superpower sa buwan, bigla na lamang tumigil. Nagdesisyon ba silang iwanan ng moon dahil natakot sila sa kung ano ang nakita nila sa buwan? UFO encounters ng mga astronauts, mga narinig at nakita sa dark side of the moon, whistleblowers na nagpapatunay ng mga ito. Alin kaya dyan ang totoo? Ang kakaibang tunog na narinig ng mga astronauts sa dark side of the moon, totoo. Ayon sa NASA, interference lamang ito, ngunit hindi sang-ayon dyan ang astronaut na si Al Worden. Ayon sa kanya, kung ano man ang na-record sa far side of the moon ay doon ito nanggaling. 1969 na record ang audio, 2016 lamang ito inilabas ng NASA sa publiko. At ang Apollo 10 crew, walang binanggit sa publiko tungkol sa audio recordings na yan. Ang sinasabing transcript ng nawalan 2 minutong radio comms ng Apollo 11 mission kung saan binanggit ni Armstrong ang kanilang UFO encounter ay unofficial. Malaki ang chance ang peke lamang ito, gawa-gawa ng mga UFO at alien enthusiast. Mananatili itong istorya lamang, walang matibay na ebidensya, walang patunay.
Pero totoo ang iniwang gold olive branch at disk sa moon. Wala namang kakaiba doon. Sa Gemini 4 mission, ang UFO encounter ni James McDivitt, sa mga lumipas na taon, sinabi niyang na-realize niya na reflection lamang ito ng mga bolts sa bintana ng craft. Sa transcript na binanggit ko kanina, sinabi niyang nilitratuhan niya ito, ngunit hindi naman ito inilabas sa publiko. Maaring reflection nga ito gaya ng sinasabi ni McDivitt o tikom lang din ang kanyang bibig. Asa ng mga litrato? Bakit hindi ilabas sa publiko? Ang Santa Claus reference sa Apollo 8 lunar orbit mission? Joke lamang. Christmas kasi ng mga panahong yon. Pagdating naman sa mga whistleblowers, maraming kontra sa mga ito. Si Ken Johnston at Donna Hare hindi talaga sa NASA nagtatrabaho at walang top secret clearance. Sa mga kumpanyang contractor ng NASA sila nagtatrabaho. Ang mga moon pictures si Johnston, karamihan na debunk na, ngunit marami pa rin tanong sa mga ito. Isa pa'y nagbabago-bago ang kwento ni Johnston sa paglipas ng panahon. Ang tanging ebidensya sa kwento ni Donna Hare ay ang mga sinabi lang niya. Ganon din kay Carl Wolf. Kung ano lang ang sinabi niya, yun lang ang ebidensya. Walang paraan para makumpirma, walang litrato o video, walang kahit ano, kundi ang kanyang mga salita. Sa mga structures na sinasabi ni Robert Dean, sa kanya na din nanggaling na sinira na mga ebidensya. Kaya asa ka lang din sa kanyang mga salita. Ang higanting footprints, ebidensya ng ancient lava flow sa moon. Meron din yan sa Earth. Ang mystery hut ng China, nilapitan nila ito at doon nakita nila na isa itong malaking bato. Matatapang ang mga whistleblowers gaya ni Carl Wolf, tila seryoso at totoo ang kanyang sinasabi. Pero dahil walang ibang matibay na ebidensya, mahirap na basta na lamang paniwalaan. Maganda ring pagdudahan sila dahil hindi lahat ng whistleblowers maganda ang intensyon. Kaya ni Richard Doty na ang trabaho ay magpakalat ng maling impormasyon sa UFO community para sa US Air Force. Kaya't ang epekto hindi mo na alam kung anong totoo at hindi. Sa tingin ko ay may itinatago talaga ang NASA. Kita naman yan sa pag-edit nila ng mga litrato. Kung may ebidensya man ng alien city o spacecraft sa moon, meron sila niyan. Siguradong top secret, siguradong hindi ipapakita sa atin. Kung hindi man totoo ang lahat ng yan, masasabing misteryoso pa rin ang buwan. Ang mga craters, malaki man o maliit, pare-parehas ang lalim. Tila sa isang certain depth, hindi nagpe-penetrate ang mga meteors. Nang sadyang binagsak ng Apollo 13 ng lunar module sa buwan, nagring ito ng parang kampana sa loob ng halos 1 oras na nagsasuggest na hollow ito. Masyadong malaki ang buwan relative sa sukat ng Earth, masyado din itong malapit. Walang ibang moon sa solar system ang kaparehas ng sa atin. Sa ngayon ay may interes muli sa moon. Ang unang samples mula sa far side of the moon na kolekta ng China sa kanilang Chang'e 6 space mission. Balak ng NASA na magpadala ng tao sa South Pole ng moon sa 2026 sa kanilang Artemis 3 mission. Pati ang ibang bansa gaya ng India, Russia, Japan may mga plano sa moon exploration. Ganoon din ang European Space Agency, Korea at UAE. Exciting ito, parang may space race muli pero hindi lang dalawang superpowers ang involved. Bukod dyan may pribadong kumpanya din ang interesado sa buwan. SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace ang ilan sa kanila. Sa susunod na 10 to 20 years mapupuno ang buwan. At kung may mga aliens nga sa buwan, sigurado makukumpirma ng mga moon exploration sa mga ito. At pag dumating ang panahon na yan, ito ang magiging pinakamalaking discovery sa ating history. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng ilan na ang mga aliens ay hindi natin kakampi, ang pagkakadiskubre sa kanila sa buwan ay maaaring simula ng ating katapusan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.